Ayan po, magandang gabi sa lahat. Live na rin po tayo sa ating Facebook Live. More button. Button. Go live button. Saan tayo napunta? Mukhang iba yata itong napuntahan nating live na isa. Hindi pa. Ila-live na ba natin? Hindi kasi, sabi ko kasi kung marinig din kaya ang mga iba na nasa StreamYard papunta dyan sa Facebook page, kung baga galing sa YouTube. Yung YouTube pa lang na i-live natin kaagad. Oh, pambihira. Na-live na oh. Mali tayo nang napasukang studio. Wait lang po ah. Parang narinig ko ang kuliglig sa inyo, Pastora. Opo, talagang meron dito pag ganito. Saglit lang kuya, waiting na ako saglit. Sige. Andyan na si Bro Stanley. Na-add to stage ko na ba? Wala. Hello, magandang gabi. Andyan na? Yeah, magandang gabi din. Ay, Hello. ano ba yan? Bumigay na kayo dyan. Oo nga. Malinaw, bakit walang headset? Wala kasi yung headset, nasira. Lagot. Ray, bigyan kitang headset. Hindi, okay lang. Makakabili naman ako sa di tutut. Baka makapiright Go ko. live button. Asa na? Sana yung partner ko? Naka-live na yata sa Sandali lang daw. Kasi nakabungad kasi yung schedule sa YouTube, kaya ang napindot yata niyang YouTube. So, wait lang. Si JK kaya. Sabi niya, pag di daw siya makaakyat, nagmamasahe siya. Sana all. Ang init sa Pilipinas. Hello mga kapatid sa lahat ng mga nakikinig via Facebook page. Live po ninyo ngayong mapapakinggan ang ating The Blind Unity Night Live Devotion every Thursday, 8 to 9:30 ng magandang gabi. Samahan niyo po kami para magbulay at makinig na salita ng Diyos. Tama. Amen. May inaayos si Pastora. Inaayos yung dapat ayusin. Oo nga. At ang ating live ay inaabot na ng 100 viewers, 100 plus. Congratulations. Dahil tayo ay umaabot na sa kabuuang 100 na mga napapakaing tupa. Yeah, tupa talaga. Oo. Ito pa talaga yung Brad. Mm-mm. At syempre, sa pamamagitan ninyo, lalong lumalakas ang pwersa ng ating ginagawang nightlife devotion. Kaya patuloy na magdalanginan po ang bawat isa sa atin. Yun, back to you partner. At ako'y naglalakad. Abay, naglalakad ka pala pa. Ingat-ingat ha sa paglalakad. Baka kayo makatisod ng kung ano ay. Ingat ka sa paglalakad lang. At baka mamaya ay meron diyang isang napakagandang dilag na bumangga sa iyo ay.
Bakit bak bakit di ka ba't di ka narinig dito, mahal? At yun, habang umuugong yung sasakyan, nais ko magpasalamat sa bawat panahon na tinangkilik po ninyo ang Holy Week Reflections at maraming na-inspire. Maraming salamat po sa inyo patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa bawat content na amin po inihahanda para po sa inyo. Amen. Kaya kahit hindi pa natin Nawala na yung dalawa. dito eh. Masabihan ko lang lalabas ako sa gate. Nagkaroon yata ng problema. Ayun, siguro naman ay tuloy-tuloy pa rin tayong napapakinggan dyan, ano? At gusto ko samantalahin ang panahon at pagkakataon na muli mag-anyaya sa bawat isa na makiisa sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Please like, share, and subscribe ang atin pong YouTube channel na The Blind Unity Official, and please follow at pakishare na rin and baligtad, like, share, and follow ang ating Facebook page. Yan. Hindi alam ni Merian na nakalabas pala sa ng YouTube kaya hindi siya marinig. Pero tuloy-tuloy pa rin ba yung live niyan? Oo, nag-live naman, naka-live siya eh. Magkalayo kasi kami, nasa loob ako, nasa kwarto ako. Kaya andun sa kabila. Eh, nadidinig ko nagsasalita siya. Hindi naman siya narinig dito. Teka. Pero si Pastora eh. Ayun. Nandito na ako. Pakinggan niyo akong mabuti. Yan, good evening po sa lahat ng mga kasama sa Facebook Live. Feel free Yes. po na ma-send at i-share ang ating Live mga banner stream. sa ating mga kaibigan, mga kakilala, sino man na pwede niyong pagpadalhan, na inyo pong pagpadalhan at atin ng mga Nailabas niyo welcome pala kayong sa lahat YouTube, dito sa ating Ayan sa na si Bro ating Stanley. Diyan devotion. maririnig mo ba si Bro Stanley, partner? Hello, Ay, Pastor Rafi. walang partner. Magandang gabi. Yan. Monitor Hindi kayo lang muna ako, naririnig no? dyan sa kabila, pero I think naririnig kayo dito sa Aha. Sige bro, go ahead. ating Ayan, okay. Naririnig na ba? Yes, dinig na dinig dito sa akin. Kay Pastor Rafi. Pastora Faith, ako lang narinig. hindi nyo marinig. Si Pastora Ako Faith, lang hindi nyo, narinig mo si Pastora Faith, bro? Oo, naririnig ko siya, pero hindi niya ako naririnig kasi magkaiba yung input niyan sa sound card. Pag Oh, that's it. nilipat mo yan, ang mangyayari, pag pinagpalit mo, Facebook naman ang ano. oo, yun naman ang magkakaroon Tapos ng sa problema. YouTube. Sa YouTube naman ang hindi. Yun nga ang sabi ko kanina, pero sige lang. Okay lang yun. At least ano. Pero ikaw ba yung mag-opening prayer? Ngayon.
Si Sally talaga yung mag-open. Nandun sa program eh. Okay. So, Pastora, hindi mo sila marinig, ano? Pagka, Oo, ano, wala eh. wait lang. Paano kaya to? Bakit? Hindi, kasi magkaiba nga yung ano dito sa Magkaiba yung Sabihin mo kay magkaiba Pastor tayo Faith, ng studio. Okay, sana kung pasok ano niya yung kung isang nasa isang cellphone niya studio para tayo marinig sa StreamYard. hindi kasi natin pwedeng iiwanan Partner. ang ating ano, wait lang. Bro, anong sabi mo? Ipasok niya yung phone niya sa StreamYard, tapos i-mute niya lang para yun yung monitor niya sa atin. Ayun, partner, yung phone mo daw, yung isa mong phone, ipasok mo na lang sa StreamYard na kung saan nandoon si YouTube para marinig tayong parehas. Tama ba? mag-e-echo tayo niyan. Wala kasi Para marinig, Hindi, para marinig niya i-mute. kami. hindi, I-mute niya mute mo na yung- lang daw, partner. yung Parang linya. ganon. Okay. Oo. Sige. Para marinig mo sila, baka mahirap kasi yung hindi magkarinigan eh. Charot. Ay, nakul. Ayun guys, so ayan, mamayang 8 magi-start na ang ating devotion. So ito pa ay nag-interact na tayo sa mga ating mga ka-inspire at ka-unity dyan sa tabi-tabi. Yun, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat at welcome dito sa ating weekly night live devotion ngayong araw na yon at Huwebes at May 1. Ayun. Ganito mo lang gagawa natin, partner, para mas maging okay siya. Papasok na lang tayo dyan sa studio ng YouTube pero nakamute yung mic natin dyan. Parang magbi-bridging na lang dyan sa ano. Magbi-bridge na lang tayo. Okay, paano yon? Sinong mag-mute sa atin? Ako ang mag-mute ng mic dyan pagpasok ko. Siya mag-mute. Okay, kasi pero mag-mute ka ng mic dito sa sa studio ng Facebook para hindi ka mag-echo doon sa Facebook. Okay. Wait lang. Marinig kasi may stream din naman kayo kasi papasok naman ako diyan sa studio ng sa YouTube para okay, wait lang. I-bridge naman yan eh. Sige. Sige, wala pa naman lang i-share post ko lang to. Sige lang. Okay, just standby mga igan, mga kasamahan. Ang ating oras ay It is 7:51 p.m. on May 1st, 2025. 7:51 in the evening. Anong lakas na? Lakas naman talks mo. Ang bilis ng oras, oy. Ang lakas. At least partner, di tayo late. Oo nga eh. Di tayo late sa tapos nasend ko ba sa'yo yung Admin Miriam, wag niyo nang hinaan. Kailangan kasi naka-full dahil pag hindi naka-full umaalon-alon. Lahat. Oo. Naka-full to lahat. So paano yung music partner sa Okay, eto na, papasok na ako diyan. Pa-mute ka na lang dito sa studio ng pang Facebook partner. Wait lang, hanapin ko. Kasi i-bridge na natin dito. Sige lang. Mayroon dyan yung mute at saka unmute audio. Space. Post a comment text box. Button. Return to folder list folder up. Show back button. This is an button. Show button. Use button. Back button. Overview button. Customize and control Google Chrome button. Saan ko yan makikita? Wait lang Live viewer comments show up on StreamYard. This is an example. Tap on $share your avatar. This image isn't labeled. Post it button. Return to folder list folder up. Show back button. This is a button. Show back button. Use that button. Create a brand up logo edit info button. Toggle logo powered by Stream. No file shots overlay info. Toggle overlay section button. $share your referral more one guest button. Sino tong one guest? Dito sa Facebook. Cam button. Mute microphone button. Yan. Cam button. Unmute microphone button. Ayun, nakita ko na rin sa wakas, charot. Ayun, meron na tayo. Yan. Ayun, naka-mute na ako dito. Pero narinig ka pa rin sa Facebook. Yan. Maririnig kasi si Pastora papasok dito sa YouTube eh. Okay. Tama ba ang aking mga hinala? Papasok siya dyan. Pagpasok niya, i-bridge
niya yung linya mo para papasok yung audio. Ayan, naririnig na kayo dito sa Facebook. Ayan, thank you so much. Thank you, Lord. Magaling. Magaling. Magaling talaga, walang sakit. Next time ganyan na pala yung gagawin natin. Tapos, pala may mute. Pwede pala dito sa StreamYard. Susunod, habang nag-uusap, pwede namang i-mute muna, no? Oo, tama. Oo, tama. Tapos, ang maririnig nila, yung Alright. background, paano maririnig din nila yun? Maririnig nila to. Mhm. Ayan o, asan tayo? Mag-play tayo ng isa. Partner, saan manggagaling yung introduction ng devotion? Dito, dyan? Dito na, partner. Para minsanan na lang siya. Introduction ng devotion yung nagdadaldal, no? O sige, kasi yun ang hudyat ng presider eh. Yung hudyat ng presider na siya ay mag-i-start na. Dapat sipan nyo na lang ang Ayan o, play natin to. Yeah? Yan. Problemado, puso'y lito. Pagsubok tila di matapos ito. Walang direksyon, walang liwanag. Pangarap tila di naaangat. Ngunit may tugon, may kasagutan. The blind unity nightly devotion, ang iyong sandigan. Webes ng gabi, 8 hanggang 9:30, Diyos ay naririnig. Puso'y mapayapa lagi. Banal na salita, nagbigay ng pag-asa. Aking problema, ngayon'y di na nag-iisa. Sa bawat pag-attend, biyaya'y umaapaw. Dating madilim na buhay, ngayon'y kumikinang, ngunit may tugon, may kasagutan. The blind unity nightly devotion, ang iyong sandigan. Webes ng gabi, 8 hanggang 9:30, Diyos ay naririnig. Puso'y mapayapa lagi. Ngunit may tugon, may kasagutan. The blind unity nightly devotion, ang iyong sandigan. Webes ng gabi, 8 hanggang 9:30, Diyos ay naririnig. Puso'y mapayapa lagi. Mula sa kawalan, tungo sa kaganapan. Diyos ang gumabay sa iyong kahirapan. Sa bawat pakikinig, bawat dasal, buhay mo'y nagbago. Walang kapantay, ngunit may tugon, may kasagutan. The blind unity nightly devotion, ang iyong pag-asa. Diyos ang nagbigay ng bagong simula. Hanggang 9:30, Webes ng gabi, doon mo makikita ang pagbabago natin. Volume is 1. Volume is 1. It is 7:58 p.m. on May 1st, 2025. Okay, 2 minutes more bago mag 8 o'clock ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng The Blind Unity. Okay.
Okay, so patugtugin muna natin tong isang The Blind Unity song para right after this baka mag-start na tayo, partner. Sa mga araw na mahirap, mayroong pag-asa, mayroong liwanag. Ngunit nakakakita sa puso, nakakaisa, nagtutulungan. The blind unity, nakakaisa tayo. Hindi hadlang ang kahirapan. Mayroong pag-asa, mayroong lakas sa pagkakaisa. Nagkakaroon ng saysay. Kung mawala ng pag-asa, ang buhay ay may saysay. Kahit anong pagsubok, nagkakaisa, nagtutulungan. Ang pagkakaisa, ang lakas natin. The blind unity, nakakaisa tayo. Hindi hadlang ang kahirapan. Mayroong pag-asa, mayroong lakas sa pagkakaisa. Nagkakaroon ng saysay. Sa mga pangarap, mayroong pag-asa. Ang pagkakaisa, ang pagbabago. Locust button. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Mayroong liwanag sa iyong buhay. The blind unity, nagkakaisa tayo sa pagkakaisa. Nagkakaroon sa isa'y mayroong pag-asa, mayroong lakas, ang pagkakaisa, ang pag-asa natin. Okay, partner, back to you. More button. Partner, ikaw na lang mag-play nung isa. Alin doon? Wala dito sa ano pala. Yung Yung intro niya. introduction? Wait. Wala dito. Music no. Back. Playlist 04 _ number merum pack asa _ and shout to the Lord. Ab ang the blind unit _ nature _ sounds _ mule sock howell and tungo.
The Blind Unity Devotion I. Okay po, ating ihanda ang ating mga sarili at ang ating presensya ay ating handa para sa ating Panginoon at tayo'y mag-umpisa na ng ating weekly night live devotion ng The Blind Unity. Talks. Muted yes. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Blind Unity Night Live Devotion. Kailangan mo ba ng gabay? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Ang The Blind Unity Night Live Devotion, ang iyong santuaryo sa gabi. Tuwing Huwebes, kung saan mapapakinggan ang banal na mga salita ng Diyos. Nagbibigay liwanag at pag-asa. Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa at maranasan ang presensya ng Diyos. Kasama si Pastora Faith Eunice Robante. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi hanggang 9:30. Live na mapapakinggan sa aming The Blind Unity TeamTalk server at mapapanood sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. Masubaybayan nyo rin po ito sa aming Facebook page. Upang lagi kayong updated sa amin at lagi tayong connected. Paki-subscribe lamang ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming The Blind Unity FB page. Paki-like and share ang aming mga videos upang marami pa tayong ma-inspired at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sabay tayong magnilay at sabay tayong matuto. Maglaan ng oras sa Panginoon habang mayroon ka pang panahon. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Okay, Yan. presider, Okay. proceed. Okay. Magandang gabi sa lahat po ng mga naandyan sa ating YouTube at ganoon din po sa ating Facebook. Magandang gabi po sa mga naandyan. Magandang gabi din sa ating mga kasamahan dito na naandito po at ating magiging kabahagi. Ayan, napakagandang bagay po na ngayon po ay panahon, muli ay oras na naman ng ating pag-devotion. Kumbaga, oras na naman para tayo ay makipag-meet sa ating Panginoon. Ayan. At talagang biyaya ang gabing ito dahil makapakinig po tayo ng kanyang mga salita.
Ayan, sa mga alam po natin na ang salita ng Diyos ay ito yung pagkain ng ating espiritual. Ayan. Yan. Magandang magandang gabing muli at tayo po ay sa ating pagpapatuloy ay sa pagsisimula ay tayo po ay mananalangin at pangunahan po tayo sa ating pambungad na panalangin ng ating kaibigan kapatid na si Brother Stanley. Dakilang Diyos sa mapagmahal, Ikaw ang naglikha ng langit at ng lupa. Sa oras na ito, Panginoon, kasabay ay binubuksan namin ang aming gawain. At tunay na alam namin na saan man ang isa, dalawa o tatlo na nagkakatipon ay nariyan po kayo sa aming kalagitnaan. Amen. Hinihiling po namin, O Diyos, na ang pagsama ninyo at ang katagumpayan ng aming gawain. Tunay na Ikaw ang Diyos na nagpapala sa bawat isa. Kaya Panginoon, sa pagbubukas ng aming gawain ito, Ikaw ang siyang pumatnubay sa bawat isa. Unang-una, langisan niyo po ang aming tenga upang ang lahat ng aming marinig ay tumimo at tumalima sa puso ng bawat isa sa amin at sa aming Amen. isipan. Buksan niyo rin po ang bibig ng bawat isa upang ang bawat isang maipapahayag na mensahe ninyo ay tunay na maging inspirasyon ng bawat isa. Dalangin ko po, Diyos, mula sa presider, opening prayer, opening song, at sa magbabahagi ng inyong banal na salita, at sa kabuuan ng programang ito. Dalangin ko po na kayo ang pumagitna at pumatnubay sa bawat isa sa amin. Hinihiling po namin ang bawat isa na makikinig. Nawa, pagkatapos ng gawaing ito, ay dala-dala po namin ang kagaanan ng loob ng bawat isa. At nawa, ikaw ang maging inspirasyon ng bawat isa sa amin, Panginoon. At tunay na sa inyo po namin inilalagak ang lahat ng aming gagawin at magagawa pa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, kayo po ang pumatnubay sa aming gawain ito. Patnubayan niyo po Amen. ang nasa Facebook, nasa YouTube, at kung saan man po kaming dako paparoon. Salamat po Amen. sa pribilehiyo na kami po ay makapakinig ng inyo pong banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Ayan, praise the Lord. At tunay nga po na Amen. tayo nga po ay sa panalangin pa lamang, tayo po ay napagpapala na. Ayan. Lalo pa pag napakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon na dadalhin ng ating, pero mamaya pa yan, dadalhin ng ating mahal na pastor, Faith. Ayan. Ayan. At sa pagpapatuloy po ng ating gawain sa gabing ito, ay tayo po yung makakarinig ng isang makalangit na awit bilang pambungad na awit na dadalhin sa atin ng ating kapatid at kaibigan, si Brother Ray Mendoza. Music, yes. Saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita.
ikaw ay magpakailanman. Ako ang Panginoon ko at Diyos, tagapagligtas at tagapagtubos. Huwag mangamba, ikaw sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tuwing kita'y sasabihin, sa apoy iniligtas din. Ako ang Panginoon at Diyos, tagapagligtas at tagapagtubos. Huwag mangamba, ikaw isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Ayan, tunay nga po na ang sabi ng kanyang inawit ay siya nga ang Panginoon ay pagkasama natin, tayo po ay hindi dapat mangamba sapagkat siya po ay laging gumagabay sa atin. Ayan. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin sapagkat tayo po ay may buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoon. At iyan. At sa gabing ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay lalo pa po tayong kung po tayo pinagpala sa awiting yon, ay mas pagpapalain po tayo ng ating Panginoon sa salita ng Diyos na ating maririnig ngayon, na ito ay pagkain po ng ating mga espiritu. Dahil kailangan nating pakainin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga espiritu, upang tayo po ay magkaroon ng kalakasang espiritual. Ayan. At ngayon po ay ito po ay mangyayari lamang kung tayo po ay makakapakinig ng salita ng ating Panginoon, na ito po ay dadalhin sa atin ng ating mahal na pastor, Faith Eunice Rubante. Muli, isang magandang
Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoon. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pribileyo na magkasama-sama muli upang pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. At bagamat sa Facebook natin, kakamonitor ko kanina ay hindi talaga kayo naririnig mga kasama, maliban itong naka-play na ano, pero iayos natin siguro to sa mga susunod na devotion. May mga kailangan lang i-adjust dito para marinig kayo talaga. Kasi ang naririnig lang dito ay itong naka-live talaga sa Facebook, pero kayo na nandito sa pangalawang studio ay mukhang hindi talaga kayo marinig. Kaya we'll do our best na maayos to sa mga susunod para marinig kayo dito sa kabilang platform. Pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kabila man ng mga ganitong technical issues na mayroon, pero nandito tayo upang pansumandaling tumahimik at ang Diyos ay ating pakinggan. Samahan niyo po akong basahin ang pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanata 20, talata 19 hanggang 31. John chapter 20 verses 19 to 31. Gagamitin ko po ang salin ng Magandang Balita Biblia. Ganito po ang sinasabi: Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nakita nila ang Panginoon. Tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nahahawakan ang bakas ng pako sa kanyang mga kamay at hindi ko na isusuot ang aking mga daliri sa mga sugat na yon at sa kanyang tagiliran. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. At kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit nakapasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. At sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Magpapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang ginawa si Jesus, marami pang ginawang himala si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakatala sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay naitala upang ipahayag na si Jesus ang Kristo at sa pamamagitan nito magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Pagpapala po ng Diyos ang sumahatin sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Amen. Tayo po manalangin. Salamat Panginoon sa sandaling ito na pagbubulay-bulayan namin ang mga salita. Sa oras na ito na kami ay makikinig, patnubayan mo po kami at ikaw ang siyang patuloy na manguna sa aming gawain. Ang iyong mensahe patuloy na magsilbing tanglaw sa amin upang makalakad kami ayon sa kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
bilang mga taong binago at nabuhay na kasama ni Kristo, kumusta ang ating pagsaksi matapos na katagpuin tayo ng Panginoon? Tayo ba ay may kinatatakutan pa rin? Tayo ba ay nahihiya pa rin na ipahayag ang pananampalatayang nasa atin na? Tayo ba ay nagiging daan upang ang pananampalataya na tinanggap natin ay tanggapin ng iba at maging instrumento rin sila upang makilala nila ang Panginoon? Ang buhay ng isang nakakilala sa Panginoon ay talagang ibang-iba. Kasi hindi lang tayo dito tinatawag upang maging malaya, kundi higit sa lahat, tinatawag tayo upang maging mga saksi ng pagkabuhay ni Jesus. Pag-usapan natin ngayon ang paksang ito. Na-share ko ito last Sunday sa church at nais kong ibahagi ito sa inyo. Yung encountering Jesus leads to a life of witness. Encountering Jesus leads to a life of witness. Ang mga alagad dito sa kwento, makikita natin na natatakot sila sa kanilang mga kababayang Hudyo. Hindi dahil takot sila sa mga kalahi nila, kundi natatakot sila ayon sa mga Bible scholars at sa mga Bible commentaries. Natatakot sila sapagkat alam nila na kung paano ang kanilang Panginoon at Guro, ang Panginoong Jesus, ay pinako sa krus, maaaring ganun din ang maranasan nila. Kaya nga natatakot sila at nagtago doon sa isang bahay at pagkatapos ay doon na sila nakasara ang mga pinto. Subalit sa pagdating ni Jesus, nagkaroon sila ng isang karanasan. Karanasan na sa bandang huli, naging daan para maging mga saksi sila, matapang nilang ipahayag kung sino si Jesus. Ano ang karanasan nilang ito? Ang kanilang encounter, ang kanilang pakikitagpo sa Diyos, pakikitagpo ng Diyos sa kanila. Pagkatapos ng maraming pagpapakita ng Panginoon, at the end, sila rin ang naging saksi ng Panginoon. Tayo sa ating buhay, dati, marami tayong kinatatakutan. Una, alam natin na hindi tayo karapat-dapat na maging saksi ng Panginoon dahil makasalanan tayo. Alam natin na hindi tayo karapat-dapat kasi nga sinuway natin ang kalooban ng Diyos. Lumihis tayo sa daan na nais ng Panginoon. Pero nang tayo ay katagpuin ng Diyos, naranasan natin ang naranasan ng mga alagad. Naranasan natin na tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Naranasan natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, tatlong bagay ang ipinaalala sa atin ng karanasang ito. Na dapat ngayon, ano man ang kinabibilangan mo, ano bang reliyon ang kinabibilangan mo, hindi yun ang pinag-uusapan kung hindi paano mo ipinakikilala si Jesus para sa kanila. Una, encountering Jesus brings peace instead of fear. Encountering Jesus brings peace instead of fear. Nang dumating ang Panginoon, isa sa laging sinasabi doon sa pagpapakita ng Panginoon ay sinasabi niyang, peace be with you.
ang kapayapaan ay sumainyo. Na nagpapahayag na ngayon na si Jesus ay muling nabuhay, dapat hindi na tayo natatakot. Wala na dapat tayong pinangangambahan, wala na dapat tayong inaalala ng sobra-sobra. Bagamat hindi masamang mag-alala at mangamba kasi tayo ay tao rin. Subalit hindi na dapat ito ang focus ng ating buhay. Kaya nga, doon pa lang sa verse 20, verse 19 and 21, bago pa nakasama si Tomas doon sa pagpapakita, yung ikalawang, yung appearance ng Panginoon after 1 week na andun na si Tomas, ang sabi niya ay, sumainyo ang kapayapaan. Kapag nasa Panginoon ka, may kapayapaan ang buhay mo. Hindi mo na kinatatakutan ng mawalan, kahit ang kamatayan, o anuman. Kasi nariyan na ang Panginoon na naghahari sa iyo. Ang tanong po sa bawat isa sa atin, sa pagkakatagpo natin sa Panginoon, sa pagkakatagpo sa atin ng Panginoon, kumusta na? Do we experience the peace from God? O fear pa rin ang nananatili sa atin? Tandaan natin, Christ's resurrection brought peace. Lahat ng kinatatakutan natin, tinanggal na sa atin. Kaya nga sabi, encountering Jesus brings peace instead of fear. Kasi si Jesus na ang nandyan. At hindi na tayo. Kaya sana, ngayon, nanatagpuan na tayo ng Panginoon. Let's rely on His peace. Huwag na tayo na gumawa ng mga bagay na magdudulot sa atin ng pangamba, ng pagkabahala. Let God's peace reign in our hearts. Kasi ito ang buhay ng bawat isa sa atin. The second thing na ipinaalala sa atin ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay ito. Encountering Jesus empowers believers to testify who Jesus is and what He has done. Ano yung mission? Encountering Jesus empowers believers to testify about Jesus and His mission. Ano ba ang mission ng Panginoon? To bring peace, to save us from sin. Noong una yung mga alagad, talagang takot na takot sila. Talagang nagtago sila doon sa loob ng bahay. Doon lang sila nag-stay. Pero doon sa Acts, makikita natin na napakatapang na nilang ipinahayag kung sino si Jesus. Kahit pinagbawalan sila, iisa ang sinasabi nila, we must obey God rather than men. Bakit? Kasi nung natagpuan nila ang Panginoon, the Holy Spirit is the one na ibinigay sa kanila para lang ma-empower sila to testify sino si Jesus at ano ang kanyang mission. Tayo bilang mga mananampalataya, nasa atin na ang espiritong ito. Pero kumusta ang pagsaksi natin kung sino si Jesus sa ating buhay at kung ano ang kanyang ginawa at patuloy na ginagawa sa ating buhay? Sumasaksi pa ba tayo o natatakot tayo na sabihin, wala. Mananampalataya, hindi na kailangan yan. Kristo, hindi na kailangan yan. Tagal-tagal ko na nananalig dyan, pero bakit naman di ako nawala ng problema? Di totoo yan. Ikaw na lang kung gusto mo. Kinatatakutan natin to. Pero dapat, kung ikaw ay mananampalataya, ano man yung simbahan na kinabibilangan mo, iisa ang mission mo. To testify of who Jesus is and His mission.
ipakikilala mo kung sino si Jesus at ano ang dahilan ng kanyang pagparito at ano ang ginagawa niya sa buhay mo. Kaya ngayong pagkakatagpo sa kanya, empowers believers, sabi dito, para ipakilala siya, ipahayag mo kung ano ang ginagawa niya sa buhay mo. Honestly, hindi rin ito madali. Pero ito ay misyon ng bawat isa sa atin. Ikaw man ay pastor, leader ng church, musician, tatay o nanay o anak, teacher, ano man ang lagay mo sa buhay na to, kung kinikilala mo ang pagiging mananampalataya mo, you are now a witness. Isang bagay yan na hindi mo pwedeng tanggalin, hindi mo pwedeng iwasan, hindi mo pwedeng hindi gawin. Kasi lahat na nakakilala sa Panginoon, dapat yan. Unti-unti yan na nagiging matapang na ipinapahayag kung sino ang Diyos. Dapat hindi mo yan kinatatakutan. Kapag kinatatakutan mo pa yan hanggang ngayon, I hope and pray sa mga susunod na panahon, hindi ka na ganyan. Kasi ang Panginoon ang nag-empower sa'yo. Hindi ako, hindi ang kahit sino, ang Panginoon. Bawat isa sa atin ay tinatawag na humayo para ipakilala si Jesus. At mangyayari lang yon kung tunay ang pagkakatagpo natin sa Diyos. Kung tunay ang ating encounter sa Kanya, we are empowered now to testify of who Jesus is and His mission. At ang ikatlo, ipinaalala sa atin, encountering Jesus leads others to faith. Encountering Jesus leads others to believe in Jesus. Kaya nga sinasabi natin, ang pagkakalala sa Panginoon ay hindi lang pwedeng tayo lang ang nakaalam. Sa katunayan yan, bago ang pag-akyat ng Panginoon ay sinabi niya, humayo kayo at ipapangaral niyan sa lahat ng tao. Hindi naman sinabing humayo kayo at kayo na lang ang makaalam. Ang sabi niya ay humayo kayo, bautismuhan ninyo mga tao, turuan niyo silang sumunod, gawin niyo silang mga alagad. Ibig sabihin lang yan, hindi dapat itinatago ang pananampalataya. Tignan natin ang ating mga magulang na nauna ng mga mananampalataya. Bago tayo nakarating sa pananampalataya natin na meron tayo ngayon, sa mga simbahan na kinabibilangan natin, sino ba ang umakay sa atin para manalig sa Panginoon? Hindi ba ang ating mga magulang? Kung hindi man ang ating mga magulang, ating mga lolo't lola, tita, tito, mga pinsan mo, mga churchmate mo, nagtiyaga sila na ipahayag ang Panginoon sa iyo. Hindi sila tumigil kahit na reject dito, reject doon ang ginagawa. Nagpatuloy sila. Kaya nga tayo na nandito ngayon, tayo na nagsisimba, tayo na mga leader sa church, tayo na mga nagko-confess as believers, tayo ang bunga ng kanilang ginawang paghahasik. Kasi yung pananampalataya nila, yung encounter nila sa Panginoon, naging daan para akayin din nila ang iba sa pananampalataya. Tingnan niyo kung saan nangyari kay Tomas. Yung doubt ni Tomas, kaya siya tinawag ng doubting Thomas dahil yung pagsasabi niyang, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko yan nakikita. Pero hindi ito pag-aalinlangan ng dahil kulang ang kanyang pananampalataya. Sabi nga ng mga Bible scholars at mga Bible commentaries, yung pag-aalinlangan ni Tomas ay isang pagpapahayag lang ng kanyang hangarin na maranasan din yung naranasan ng mga alagad nung unang nagpakita ang Panginoon sa kanila. Kasi wala siya eh. Doon sa verses 19 to 25, makikita natin na wala siya doon. Kaya nga sabi nila, nakita namin ng Panginoon.
Sabi niya, hindi ako maniwala hanggat hindi ko ito nakita. May hangarin si Tomas na maranasan din kung ano ang naranasan ng mga alagad. Kaya nung pagkatapos ng isang linggo, sabi sa verse 26, nagkatipon ulit sila, kasama nila si Tomas, nakasara yung mga pinto ng bahay, pero nakapasok ang Panginoon at sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Sa kanya sinabi kay Tomas, O Tomas, ngayon, andito na ako. Ang iyong mga kamay, lagay mo sa tagiliran ko, tignan mo to, mga sugat. At ngayon ay maniwala ka na. At dito naakay si Tomas. Na talagang paniwalaan yung sinasabi ng mga alagad na unang nakakita sa Panginoon. Ganon din ang ating pananampalataya. Hindi man natin nakita ang Panginoon physically katulad ng mga alagad. Pero dahil sa pananampalataya ng mga nauna sa atin na ngayon ay nasa atin na, tinatawagan tayong akayin din ng iba sa pananampalataya. Tandaan ninyo, walang lumagong simbahan kung walang taong humayo at ipinahayag ang Diyos. Kung walang mga tao na nagpahayag ng pananampalataya nila, marahil wala tayo ngayon sa mga simbahang kinabibilangan natin. At ito ngayon ang mission din natin. Akayin natin ang iba sa pananampalataya. Natagpuan na tayo ng Panginoon, ang goal natin ngayon. Akayin sila at ang Diyos ang bahalang kikilos sa kanila. Hindi natin sila kayang baguhin kasi tayo nga hindi natin nabago ang ating sarili. Pero sa pamamagitan ng gagawin ng Diyos, maaakay natin sila sa pananampalatayang ito. Mga kapatid, narito ang salita ng Diyos. At sana kung kinatagpo tayo ng Panginoon, bawat araw tayong kinakatagpo ng Panginoon, maging instrumento sana tayo para maranasan ng iba ang kanyang kapayapaan, ma-empower silang ipahayag kung sino ang Panginoon, at maakay ang pananampalataya, maakay sa pananampalataya ang iba. Tinawag tayo para maging mga saksi. Sana wag lang tayong maupo at makinig, kundi gawin natin ang ating bahagi para ipahayag kung sino si Jesus. Ito po ang salita ng Diyos at naway magsilbi itong tanglaw sa bawat isa sa atin. Ito ang salita ng Panginoon at purihin natin ang Panginoon. Amen. Ayan. Praise the Lord. At talaga pong tayo ay napagpala ng ating Panginoon. Ano? Sabi nga po ay kung nakatanggap tayo ng kaligtasan na mula sa ating Panginoon, natural lamang po mga kaibigan na ito ay ating ipamahagi. Ang kaligtasan po ay hindi sinasarili. Ito po ay ipinamamahagi para hindi lang po tayo ang makakamit ng kaligtasan, kundi maging yung iba na wala kay Kristo sa pamamagitan po ng ating kaligtasan na nakamit na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, sila po ay maakay din natin sa kaligtasan na ating natamo. Yan po rin po ang Panginoon at tayo po talaga ay napagpala ng salita ng ating Panginoon na ibinigay sa atin ng ating Pastor Peg Eunice. Ayan, ngayon po ay siguro bago yung closing song natin, in-encourage po na yung mga nandito, especially yung ating mga kasamahan dito na nandito, ay baka po pwedeng magbahagi ng kanilang natutunan doon po sa salita ng Diyos na ibinahagi sa atin ng ating mahal na Pastor Eunice. Sino po ang unang gustong magbahagi? Sige po, huwag po tayong mahiya. Atin pong ibahagi ang salita ng Diyos na ating natutunan. Yan, Rose please. Stanley, nandyan ka pa?
Mukhang nalaglag si Bro Stanley. Siguro, ikaw muna, mahal, baka gusto mo magbahagi. Magandang gabi sa ating lahat sa YouTube channel ng The Blind Unity Official. Of course, sa ating Facebook Live. Naririnig kaya ako dyan? Ayan, tunay nga na napakabuti at dakila ng ating Panginoon, no? Dahil sa kanyang sa kanyang pagbuwis ng buhay, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ano? At siya'y namatay upang tayo'y tubusin at maligtas at linisin ng ating puso at isipan mula sa kasalanan. Ayan, napakaganda ng mensahe na binasa ng ating mahal na pastora, Faith Eunice Robante, na hinirang ng Diyos upang tayo'y makarinig ng banal na salita. Ayan, purihin ang Panginoon at purihin ang buhay ni Pastora Faith Eunice. Ayun, maraming salamat sa napakadakilang mensahe at napakaganda, no? At ito ay nagpapahayag na ang Diyos ay hindi lang buhay, kundi buhay na buhay para sa lahat ng mga anak niya, para sa lahat ng mga tinubos niya. Siya ay nabuhay muli, no? Dahil hindi lang yan ay nakasulat sa banal na kasulatan, kundi yan po talaga ang talagang na mangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Siya ay namatay at nabuhay muli para sa atin. Kumbaga yung relasyon natin noon na naputol dahil sa ating pagkakasala ay dinugsungan niya sa pagbuhis ng kanyang buhay. Yun. At nung siya'y muling nabuhay, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. At ang mga alagad naman ni Jesus, ang mga alagad naman ng Panginoon nung time na yon ay nagtipon dahil nga sa sobrang takot, dahil wala na ang kanilang tagaprotekta. Dahil sa akala nila ay tuloy nang nawala ang Panginoon. Nung magpakita ang Panginoon sa mga alagad, sila ay napagpala at iginawad ang kapayapaan sa kanila ng ating Panginoon. Bagamat pinatunayan ng Diyos na siya ay buhay, pero sa isang alagad niya na hindi naniniwala kung hindi niya nahahawakan ang mga sugat ng ating Panginoon. No? Kung baga ay mayroon pa rin talaga, kahit noong unang panahon, noong kapanahunan nila, mayroon din na mga nag-aalangan or nag-aalangan. Yun ay si Thomas. No? Kahit naman ngayon, sa panahon natin, mayroon pa ring kumbaga ay kung tawagin ay si Thomas din, no? Kasi ang pag-aalangan, ang hindi niya hindi siya naniniwala, ay ganun ay gawain ni Thomas. Pero nung mahawakan niya, saka siya naniwala. Sa atin ngayon is hindi lang siya to touch is to believe, no? Kumbaga dahil gusto niya makita, no? To see is to believe, ika nga. So, dapat para sa akin, hindi lang yun dahil sa physically tayo ay hindi nakakakita, kumbaga is ganun. Pero nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Hindi tayo maging si Thomas na kung hindi nakita o hindi nahawakan, hindi nasalat, ay hindi tayo maniniwala. No? Kailangan
ang mga salita ng Diyos ay talagang ilagay natin sa ating puso. Ilagay natin hindi lang sa isip. At i-apply natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Kumbaga ito ay ano sa atin? Ito ay talagang pagpapala sa atin na nakarinig tayo ng mga banal na salita niya. Kasi mayroon tayong gabay, mayroon tayong parang, yun nga, sinusundan, guidelines natin para sa ating buhay. So, napakaganda ng mensahe, ano. Kaya dapat wag tayong maging si Thomas na tsaka na natin paniwalaan ng Diyos kung mahawakan natin siya. Tsaka na natin paniwalaan kung makita natin siya. Pero sa lahat ng mga nagagawa ng Diyos, hindi man natin nakita physically, hindi man natin nahawakan ang kanyang mga sugat, pero dama natin ang kanyang presensya. Dahil sa pagbigay lang niyan sa atin ng buhay, sa pagbigay ng lahat, pagbigay niya sa atin ng lahat natin kailangan, hindi lang sa pang-araw-araw. Kumbaga sige, saglit lang alisin niya ang hangin sa atin kung tayo ba ay nakakahinga. Siyempre hindi, ano. Kaya talagang napakabuti ng Diyos. Dahil sa kahit naman tayo ay makasalanan, pero talaga lagi niya tayong iniingatan. Lagi niya tayong, kung ano man ang pagkukulang natin, sa Kanya hindi niya binigyan ng puwang na tayo ay mawala sa Kanya. Kumbaga tayo lagi niyang pinupuno, no? Kaya mahawakan man natin physically o hindi ang Panginoon, pero nadama natin siya sa pamamagitan ng kanyang gabay at pagmamahal sa atin. Kaya doon pa lang, malaman na natin gaano kabuti ang Diyos, gaano kadakila ang Diyos, napakahalaga na ang Diyos ay ating uunahin, ang Diyos ang sentro sa buhay natin. Dahil kung yun ang ating gagawin, palagi tayong nagtatagumpay sa buhay natin. So sa mga nakakarinig, mga nanonood, at sa mga nag-tune in sa YouTube at Facebook Live, nawa ay maging aral din sa atin lahat na hindi tayo maging to see is to believe lang. To touch is to believe lang, no? Kundi sa ating pakiramdam, sa ating pandama, kumbaga hindi natin basihan ang nakikita at ang nahahawakan, kundi basihan natin ang pagmamahal ng Diyos. Kumbaga pahalagahan natin lahat ng sakripisyo niya para lang tayo ay maging malinis at maging karapat-dapat, no? Dahil wala naman tayong dapat isukli sa Panginoon kundi magpasalamat tayo sa Kanya. Minsan hindi pa nga nagagawa. Kasi nga ang iniisip is busy, palaging busy. Paano kaya kung ang Panginoon naman ang maging busy sa atin kung hindi tayo maaano, no? Kasi nung nasa mundo tayo, nung tayo buhay pa, busy. So, ganun din. Paano kaya kung balik na rin ang sitwasyon? Hindi tayo naalala ng Panginoon dahil siya ay sobrang busy din. No? Pero hindi ginagawa ng Panginoon dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, sobrang napakahalaga tayo para sa Panginoon. Kaya nga, ginawa niya tayo ng kanyang kawangis. Kumbaga, dahil tayo ay napaka-espesyal sa Kanya. So dapat yan pa lang mga kapatid, maramdaman natin ang buong pagmamahal ng Panginoon sa atin. So sana maging ang mga mag-tune in pa nito or makapanood pa ng devotion na ito ay mai-apply nyo rin sa buhay ang mga aral na inyong natutunan at inyong mga naririnig dito at napanood sa ating weekly night live devotion na ito. Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ayan, tunay nga na napakabuti ng Diyos, ano? Dahil
sa bawat salita na ating naririnig, sa bawat salita ng Diyos na ating naririnig, ang pagpapala po sa buhay natin ay ating nararamdaman. Ayan. Nandyan ba po ba si Brad Stanley? Okay. Mukhang siguro ay nahulog, hindi napansin. Ngayon sa ating pagpapatuloy, tayo po muna ay makarinig ng isang makalangit na awit na dalhin sa atin ng ating kaibigan at kapatid, si Brad Diggs. Cam button. One guest button. Partner. Sa'yo umaasa, kaibigan dapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayong sukatin ang pag-ibig mo, mga pangako mo, kanan at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at pagdugan, mga pangako mo, taglay nito'y galang, nananatili ang labis ng kalakasan. Wala pang ako. Sa iyong kagandaan, walang alinlang. Ikaw ang pag-ibig, kapahinga, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa ng tulad. Mga pangako mo, kaglay nito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa ng tulad. Mga pangako mo, kaglay nito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig
Yan, praise the Lord. Praise noon pa ating Panginoon. At ngayon po ay ibinabalik ko po ang pagkakataon sa ating dalawang kapatid. Sila magpatuloy. Ang ating dalawang kapatid na sa dalawang kapatid natin dyan. Binabalik ko na sa kanila. Okay, dadako po muna tayo saglit sa ating mga prayer request saglit. Kung mayroon man dyan, kung sinong may prayer request, pwede po kayong mag-comment sa comment section. Ayun, baka may prayer request ang ating chairman. Yan, siyempre, ang prayer request ko po kaya gusto ko ipanalangin ang ating mahal na pastora. Siyempre, ang aming pamilya, no, na laging ilayo sa anumang mga karamdaman at lagi po kaming gabayan ng ating Panginoon maging sa aming pagkatrabaho na mag-asawa at paglalakbay araw-araw na pagbibiyahe. Nais po namin na ang Panginoon ay kami po ay gabayan dahil pag hindi kami gagabayan ng Diyos ay nako, wala kami magagawa. Kaya hinihingi po namin na kami po ay ipanalangin na kami po ay laging gabayan ng ating Panginoon. At siyempre, sana po ipanalangin natin ang ating grupong The Blind Unity sa ating mga layunin, na ito po ay alam natin na gusto nating makatulong at maabot ang ating mga kapatid na yung mga kapatid natin na walang kakayanan na na yung basta maabot natin yung kanilang mga pangangailangan. Loobin ng Diyos na mangyari yun na tayo po ay makaabot sa kanilang mga pangangailangan. Yun po ay gusto ko pong hilingin na ipanalangin ang ating mahal na pastor. Yun lang po. Cam button. One S button. Cam button. Unmute microphone button. Okay, so ayan, kay Brother Ray Mendoza na nandyan sa YouTube channel natin. Baka mayroon kang prayer request, paki-type sa comment section. Okay, so habang nagta-type siguro si Brother Ray ng kanyang prayer request, ako man din ay mayroong prayer request din para sa lahat na mga kapatiran natin sa pananampalataya, lalo na po ang mga hindi pa nakakadama ng presensya ng Panginoon. Hindi nakakakita. Marami ngayong mga dilat pero bulag pa rin para sa Panginoon. Nawa ay makita at madama na nila ang Panginoon sa kanilang puso, sa kanilang buhay. At gayon din ang prayer request ko para sa palapit na ating halalan. Nawa magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng karunungan ang bawat isa na bumubuto. Magkaroon ng gabay sa ating Panginoon kung sino ang tama at karapat-dapat na ibubuto sa ating parating na eleksyon. At nawa ang mga mahalal din po, papanalangin natin na maging sentro ang Diyos sa kanilang pagiging tagapagpamahala. Kung anuman ang maging posisyon ang kanilang makamtan. Nawa hindi nila po ito gamitin upang mapasailalim ng kanilang kapangyarihan ng mga tagasunod sa kanila. At ganun din po yung aming pamilya, ipapapanalangin ko po kay Pastora na laging makamit ang kalakasan at kalusugan ng pangangatawan ng bawat isa.
at ang pagmamahalan, kapayapaan ay manaig at mapalaganap. Ang banal na kapangyarihan nawa ay bumabakod sa aming tahanan at ng tahanan ng bawat isa, lalo na sa mga kabahagi ng The Blind Unity. Maging ang aking mama na nandun sa Mindanao, nawa po magkaroon din ng palaging malakas at malusog na pangangatawan at ang kanyang mga kasama. At ang kapatid ko na nasa ibang bansa, na si Anilyn at yung manugang naming si Roxanne. Dalangin ko rin po at nawa ang The Blind Unity Group ay magkaroon ng gabay at kapanatagan at paglago at magkaroon ng magandang kinabukasan ang bawat kabahagi at kasapi ng The Blind Unity. Nawa sila din naman ay lalo na po ang mga members namin ay makaranas din ng pagpapala at madama nila palagi ang presensya ng Panginoon. Dalangin namin ang YouTube at aming Facebook page na nawa ito pa ay lumago at ito po ay maging daluyan ng mga banal na salita at pagpapala ng Diyos. Maging ang mga makakinig, makapanood, ay maging pagpapala din sa kanila ang mga banal na salita ng Diyos. Nawa maging pagpapala din kami sa kanila. Yan po ang dalangin po ng inyong abang lingkod na ito, na aming ipapanalangin ng ating Pastora Faith. So, titignan ko po muna kung mayroon pa dito sa comment section. Check natin. Okay, so wala pong prayer request siguro si Brother Ray. Okay, tinatawagan ko na po ang aking partner na ating Pastora Faith, Eunice, na ipanalangin ang mga prayer request at upang magka-closing prayer na din. Ngunit pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat po sa buong maghapon ng pag-iingat mo at sa patuloy na paggabay mo sa amin. Salamat po sa mensahe ng buhay na nagpaalala sa amin sa kahalagahan ng pagkakatagpo namin sa iyo. Nakatagpuan ka namin. Natagpuan mo kami sa kadiliman ng kasalanan. Natagpuan mo kami na natatakot. Natagpuan mo kami na parang walang pag-asa. Ngunit dahil sa iyong muling pagkabuhay, nagkaroon kami ng buhay, nagkaroon kami ng kapayapaan, ng katapangan na ipahayag kung sino ka, at ng katapangan na akayin ang iba sa pananampalataya. Salamat po sapagkat kinakatagpo mo kami sa bawat araw. Bagamat kung minsan hindi namin ito napapansin, subalit ang bawat sandali nagiging isang instrumento para sa amin, para lalo ka namin makilala. O Diyos, sa sandaling ito, na talaga namin sa aming buhay, maging ang mga panalangin ng bawat isa. Ano man, Panginoon, aming mga kahilingan, lalo na ng aming mga kapatid na nanonood sa Facebook Live at sa YouTube, ganun din, Panginoon, ang bawat isa na naghayag ng kanilang mga prayer request. Dalangin namin, ipagkaloob niyo po ang lahat ng ito ayon sa inyong kaloob. Ikaw, Panginoon, ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa at sa pamamagitan ng iyong kaloob sa amin
manatili naman kami nagtitiwala sa iyo. Ano man ang mga pagsubok Amen. na dala ng bawat pamilya, itinatalaga namin ang lahat sa iyo. At ikaw, Amen. Panginoon, ang siyang maghari sa aming buhay. Tinatalaga po Praise namin ang God. aming pagkapahinga sa buong magdamag, maging ang kinabukasan namin haharapin. Nawa ang tagumpay na aming nakamtan sa araw na ito, makamtan din namin bukas at sa mga darating na panahon. Salamat Amen. po sa nagdaang buwan ng iyong mga pagpapala, ng mga pagsubok na ipinahintulot mo na kung saan nagpatatag sa amin. At salamat sa panibagong buwan na ito na aming haharapin. At sa pamamagitan ng buwan na ito, lalo namin ipaglilingkod ang aming buhay sa iyo. Palayan niyo po ang bawat isa at itinatalaga namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayun. Purihin po ang Diyos. At Ayun. maraming salamat po Maraming sa lahat salamat. ng nakasama natin sa Facebook Live. Pagamat sabi ko nga kanina, hindi kayo narinig dito, mga kasama. Talagang hindi ko alam kung anong naging problema dito. Pero iayos natin to para siguro marinig kayo dito. Kasi hindi kayo narinig dito sa kabila. Ako ang narinig dun sa kabila, pero kayo ang hindi narinig dito sa kabila. Hindi tumawid. Oo. Sige lang. Talagang lahat naman ay may solusyon, may pag-aayos. Yes. Ayun, so maraming salamat Pinabati po. pala natin, partner. Ayan. Si Kuya Wendell Javier Chosas, nanonood ngayon, at si Brother Alex Mohamed. Wow, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo. Magandang mga gabi sa inyong kuya. lahat. Ayan, sana po ay lagi po kayong tumutok at manood dito sa ating weekly night live devotion ng The Blind Unity. Bakit Ayan. may echo ko, partner? Naka-unmute, Ano yan? naka-unmute na kasi ako. Ay, Wait lang. nag-unmute ka pa dito sa kabila. Huwag ka na mag-unmute dito sa kabila. Info button. Mute microphone button. Cam button. Unmute microphone button. Ayun, hindi na uwi-echo. Yan. Okay. Ayun, so magandang gabi muli sa atin sa Facebook Live at maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood pagtangkilik ng aming gawain na ito. Nawa po ay lagi niyo po ito'y panyaya at pagbabahagi ang gawain na ito pang marami tayong mga kapatiran na maabot sa ating night live devotion. Yes. At pinasasalamatan natin ang naging tagapanguna natin sa gabing ito, ang ating makisig na chairman. Ayun, makisig talaga yon. Okay. Salamat, Kuya Roel. At salamat, partner. Ayun. At salamat sabi din ko, kay Bro Stanley na bagamat ay Yeah. nalaglag. Sana hindi Nilalaglag ng napilayan. kanyang signal. Talaga yung signal ang hilig man laglag yan, no? Okay. Oo, ang bihirang signal. Ayun. Ganun talaga. Nagiinit daw. Nagiinit daw si Stanley. Nagiinit yung kanyang Redmi. Hindi kasi ganun talaga sa StreamYard, partner, kapag umiinit yung nakakamera siguro talaga. Yun. Ganun. Kaya sabi nga ni Chairman, lagyan ng yelo. Uy, nako, masisira ang telepono niyan. Joke lang daw yun. Alam ko na, partner, para marinig tayo both platform. Kailangan ko sigurong bumili ng bagong sound card. Kasi para ma-connect doon ang audio ng kabilang platform. Oo nga eh. Pero actually meron pa tayong isang remedy dyan. Mamaya pagbaba natin sa live, sabihin ko na lang yun. Yeah. Dito sa live. Oo, tama. Yes. Okay, so wag nating kalimutan at sa ating next episode ng ating
Weekly Night Live Devotion. Ngayon, nandito tayo sa ika-8 episode ng Weekly Night Live Devotion ng The Blind Unity. Congratulations sa ating partner, sa ating lahat. At natagumpayan Yes. natin ang mga nakaraang episodes. At ngayon, paakyat ng paakyat ang ating mga episodes, at yung ating mga viewers at followers. Lalo na sa ating Facebook page, mayroon na tayong 200 plus na followers. Yun. Congratulations! Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga supporters, viewers, likers, sharers, at followers. Maraming salamat Yes. sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin ng The Blind Unity. Siyempre sa ating mga subscribers dito sa YouTube na yung hindi pa nakapag-subscribe, baka naman paki-subscribe po kami. Para po madagdagan ang ating mga kapatidan na makapakinig ng ating ibang mga gawain, lalo na po sa Weekly Night Live Devotion. Ayan, partner, mayroon ka pa bang maidadagdag or mga announcement? Well, sa bawat isa po na kasama natin sa ating YouTube channel at sa ating Facebook, patuloy po na ating i-share ang bawat gawain at bagamat nagkakaberya, sana po ay inyong pagtyagaan at pagpasensyahan kasi ginagawa po ng technical team ang makakaya niya. Yes, Sa tulong na rin ng totoo. suggestion ng bawat isa para may ayos po natin to. So, kung meron man kayong feedback din, Okay lang pwede nyo yun. namang personal na i-message sa amin. Yes, para the more natin maiayos po mapaigi natin. ang ating mga mga ginagawa, ang ating gawain. Ayun. Yes. So, once again, ito po ang inyong abang lingkod, ang inyong admin na Ate Marian or Lady MZ ng The Blind Unity at Inspiring Vision Beyond Sight. Ayun, bago na pala yung pangalan ng channel ko, kasi parang hindi parang mamaya sabihin ko sa iyo, partner. Bakit tayo dyan? Oo, kasi medyo medyo sensitibo si YT. Ayun, bakit siguro magkaparehas to, ganyan. Pero nakalagay pa rin sa description kung ganyan. Sister channel ito. Okay. Sister at brother channel. Ayun. Ay. Buti po yan may brother channel. Ayun, so once again, ayun, partner, ikaw ay magpakilala naman para sa mga yung mga late nakapunta, makaalam na kung ikaw ay kasama ko Ito diyan. po naman ang inyong nakasama sa gabing ito. Ang inyong ate, Pastor Faith Eunice Rabante, nagpapasalamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsama sa amin. At gaya ng sabi ng ating partner, sana ay magkasama-sama tayo at sana magpatuloy tayo na maging kabahagi, hindi lang bahagi, kung hindi kabahagi talaga ng paghahayag ng Ebanghelyo. So kami dito sa The Blind Unity Technical Team, at the same time nakakasama ninyo palagi at palagi pa talaga tayong magkakasama dahil sa awat biyaya ng Diyos ay ito'y magpapatuloy ang gawaing ito. So sa gabing ito kami po ay pansamantalang magpapaalam ng ating gawaing ito, pero babalik po tayo next Thursday pang episode 9 ng ating Weekly Night Live Devotion. At ito po si Admin Lady MZ at Pastora Faith ang lagi nagsasabi na sa bawat problema at pagsubok at hamon ng buhay, laban lang dahil ang Diyos ang ating laging katuwang. Thank you so much. Thank you for coming in. Thank you for tuning in dito sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Bye-bye!
Info button.